Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Leo Mer. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat puno pa rin ng pang-aalipusta ang mukha ni Aaron, ang kanyang mga mata ay puno ng tiyaga at pagbabantay. Alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano, ngunit hindi ito nangangahulugan na nagtagumpay siya. Napakabigat ng hinanakit ng kaluluwa. Kapag na-provoke, madaling mag-apoy sa puso ng kabilang partido. Mapipilitan talaga siya ng Aaron na magpakita ng mabilis sa planong ito. Ngunit paanong ang Diyos ng araw, na nasa kalagayan ng galit, ay isang ordinaryong tao? Ang Aaron ay kailangang maging maingat. Wow! Biglang, sa oras na ito, ang baluktot na espasyo ay biglang kumislap. Sa sumunod na segundo, ganap na nagbago ang buong mundo. Maputi ang ulo at maitim ang paa. Malinaw, ang hininga ng puting araw ay ang hininga ng madilim na bahagi. Nasa mundo ako ng tsismis. Nang hindi naghihintay para sa Aaron na umangkop, ang bakas ng ginto at gas na pinaghalo sa malawak na kalawakan ay mabilis na lumilipat patungo sa silangan, at pagkatapos ay naging isa. Nang ang gintong on ay nagbabadya sa araw, nalaman niyang ito ay parang araw, nakatayo sa silangan at nakabitin sa hangin. Nang hindi na hinintay na tingnan ni Aaron, may kaluskos na tunog sa kanyang katawan. Nang tumingin ako sa ibaba, nakita ko na ang mga damit sa aking katawan ay nagsimulang matuyo ng seryoso at nagsimulang dahan-daang maging carbon, at ang anti-Buddha ay malapit ng masunog anumang oras. Sa oras na ito, mayroong isang mas malubhang pakiramdam ng nasusunog na damit. Nang walang oras upang mag-isip pa, si Aaron ay nagmamadaling naglagay ng enerhiya sa kanyang katawan upang protektahan siya, na halos hindi nakasuporta sa pagsunog ng nagpapainit na araw. Gayunpaman, kahit na gayon, malinaw na nararamdaman ng Aaron ang abnormal na muggy. Bata, hindi ako makatiis. Hindi pa ako nagsusumikap. Sa kalangitan, ang mukha ni Aaron ay nagpakita ng kahihiyan, at isang pangungutya ang dumating. If you want to be so fragile, don't you think what you just said is extremely ironic? Hehe, hindi pa ako nagpapakita. Ang Aaron ay nagtiis ng husto, at ang kanyang katawan ay nawala ang pagtagos nito. Ang mabangis na mataas na temperatura ay talagang nakaramdam siya ng pagkahilo. Ito ay nararapat na maging pinakamatibay na pag-iral sa gubat. Alam ni Aaron na talagang hindi ginawa ng taong ito ang kanyang makakaya, ngunit talagang naramdaman ni Aaron ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Abat barado naman para makulong ka sa basag mong itlog. Hindi ako makapagsalita, tutulungan kita. Biglang, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ay direktang dumaloy patungo sa Aaron na parang hangin. Aaron subconsciously gustong ihinto ang kanyang kapalaran, ngunit sa susunod na segundo ang kanyang katawan ay ganap na hindi na kontrol at direktang itinaas at lumipad. Kay bang, 10 metro ang layo, ang katawan ni Aaron ay bumagsak ng husto sa lupa, at ang kanyang kalasag ay bumagsak sa isang iglap. Huli na para sumigaw tungkol sa internal injury na seryosong itinapon palabas ng kanyang katawan. Ang mataas na temperatura sa lupa lamang ay nagpahiyaw ng Aaron ng higit sa 1 beses. Ang itim mismo ay nagtitipon ng init. Kasabay ng sobrang taas ng temperatura sa oras na ito, ang pagpindot dito ni Hansani ay parang pagtama sa isang batong libu-libong degrees. Hindi lamang ang mga damit ay direktang naging wala sa isang iglap, kundi pati na rin ang kanilang sariling balat ay halatang direktang nasusunog at nabasag, ang dugo ay lumilipis, at ang malambot na pulang laman sa loob ay ganap na naitim. Gayunpaman, ang pagiging natural lamang ay hindi sapat upang mapaiyak ng labis ang Aaron. Ang talagang nakakainis sa Aaron ay halatang ang liwanag ng nakakapasong araw sa itaas ng kanyang ulo. Inilagay si Fang Fo sa bigat ng apoy, at halos malaglag ang kanyang
Balat ng mabilad sa araw, kaya ang Aaron ay parang unggoy na nasunog ng apoy. Kung titignan ko pa lang, hindi ko maiwasang mamanhid ang anit ko. Anuman ang napakaraming bagay, ang tanging magagawa ng Aaron sa oras na ito ay ang bumangon ng mabilis, bawasan ang lugar na inihurnong ng lupa, at suportahan ang energy shield para sa muling pagtatanggol. Sa paggalaw ng Aaron, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig na parang walang pera. Ngayon lang siya itinapon. Tila ang ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw, ngunit ang Aaron lamang ang nakakaalam kung gaano ito kumukulog. Naramdaman pa niya na ang kanyang mga panloob na organo ay direktang nagbago ng mga posisyon sa kanyang katawan, at ang mga buto ng kanyang buong katawan ay ganap na nabaligtad. Gayunpaman, ang Aaron ay walang oras upang harapin ang mga ito sa oras na ito. Alam niyang kapag hindi siya nagde-deploy ng depensa sa tamang panahon, tiyak na ang nakakapasong araw at lupa ay papatayin siya ng wala pang 10 segundo. Tot, hindi mo pa rin ba ako kinakausap na parang aso? Bakit parang nahihiya ka ngayon? Appetizer lang yan, bata. Ang masaya talaga ay nagsisimula na. Sa pagniwi, may nangyaring mas kakilakilabot. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Biglang sumilaw ang sun on, at hindi maimulat ng taong muntik ng magsaksak. Nang sa wakas ay nag-aatubili na itinaas ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Sa isang kisap mata, hindi ko alam kung sarili kong bulaklak ang mata o ang katotohanan. Ang orihinal na siwang sa kalangitan ay nagiging dalawa sa sandaling ito. Dahil sa mataas na temperatura at mataas na liwanag, ganap na malabo ang hitsura ni Han Sanchen, at ang matinding sakit na palaging umiiral sa kanyang katawan ay ganap na hindi nakapagpaalala sa kanya ng anuman. Hindi bababasa, sa napakaikling panahon. Kung palakasin mo ang kalasag sa pagmamadali upang matugunan ang labanan, makikita kang lubusan ng taong iyon. Sa oras na iyon, sa psikolohiya man o sa sitwasyon ng digmaan, ang taong ito ay manggaguna, at siya ay magiging mas mababa. Ito ang pinakaayaw makita ni Han. Hindi ba't lubhang kabalintunaan na ang dating ginamit para sugpuin ang kalaban ay ibinalik sa kanyang sarili at ginagamit na. Ngunit si Aaron ay natakot dahil ang kanyang paningin ay malabo sa oras na ito, at ang sakit ay ganap na sukdulan, kaya hindi na siya makakaramdam ng higit pang sakit sa oras. Sa sandaling ang aperture ay talagang 1 at 2, natatakot ako na wala na siyang puwang upang labanan sa oras na iyon. Kung iniisip ito, nagmukhang yelo ang Aaron. Maaaring mayroon pa ring pagkakataon na lumaban sa ilalim ng presyon, ngunit kung hindi ka lalaban, natatakot ako na walang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, kumagad si Aaron at direktang hinimok ang kanyang tunay na enerhiya sa susunod na segundo upang itulak ang kanyang kalasag sa mas malakas na limitasyon. Wow! Halos magkasabay, ang dalawang aperture ay biglang naglabas ng mas malakas na liwanag na alon, na dumating sa isang kisap mata. Bang bang! Nang humihip ang liwanag na alon, narinig lamang ni Aaron ang kalabog sa kalasag, at ang init sa paligid niya ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Sa napakataas na liwanag sa ilalim ng liwanag na alon, at tubiling sumulyap si Aaron sa kanyang kalasag. Sa oras na ito, para itong plastik na inilagay sa apoy. Ito ay baliw na deformang sa mataas na temperatura. Tila hindi ito magtatagal. Shit, paano nangyari to? Ang Aaron ay labis na nalulumbay. Ito pa rin kapag ang kanyang enerhiya ay ang pinakamahina. Paano niya ito makikipaglaro sa kanyang kapanahunan? Napakalaki ba ng agwat sa pagitan ng mga puwersa? Sa sandaling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, direktang hinimok ni Aaron ang kanyang Jade Light na suportahan. Noong una, gusto ng Aaron na mag-iwan ng mas maraming back moves, ngunit hindi niya ito madadala hanggang noon kung hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang lakas. Boom! Si Yu Guangda ay bumangon at pinaandar ang banal na liwanag sa kanyang katawan. Si Han Sanran, na nasa mahinang posisyon, ay biglang nakahanap ng sariling larangan. Direktang winalis ng Jade Light Shield ang dating natutunaw na trend, at ang buong sandali ay napakalakas, at ang mga tila mabangis na liwanag na alon ay direktang naharang sa isang iglap. Lahat, at sa isang iglap, liwanag lang. Nang makitang biglang naging malapit na karibal ang Aaron sa isang kisap mata mula sa sunod-sunod na kabiguan, halatang hindi inaasahan ang boses. Sa murang edad,
Hindi ko akalain na napakalalim pala ng cultivation mo kaya diretso mong labanan ang dalawa kong sikat ng araw. Malamig na ngumiti si Aaron at nang uuyam na sinabi, maraming bagay ang hindi mo inaasahan. Kailangan mo pa ng mga kalokohan. Mabaho bata, baliw ka talaga. Pero, dahil lang sa matitiis mo ang dalawa kong sikat ng araw, mas mabuti pa ito kaysa sa mga demonyo at multo sa labas. Hinahayaan kitang mabaliw sa harapan ko. Pero minsan lang. Don't ask me why. Simple lang naman ang dahilan. Isa lang ang pagkakataon mo. Sa buhay mo, bibigyan kita ng 3 minuto para maramdaman at tamasahin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga salita ay bumagsak. Ang sikat ng araw na alon ay nagpatuloy pa rin sa pagbagsak, at ang Aaron ay ligtas sa paghaharap sa pamamagitan ng pag-asa sa Jade Light Shield. Ang 5 elemento ng Divine Stone ay tahimik na naglabas ng mahinang liwanag sa tabi ng Aaron, na nag-aayos ng pisikal na pinsala ni Aaron. Gusto niyang satirasahin ang panatikong kumpiyansa ng lalaki, ngunit kailangan niya ng 3 minuto upang muling ayusin ang kanyang pinsala. 3 minuto, malapit na itong matapos, tapos na ang oras ng kamatayan, umiyak muli pagkatapos. Ang 2 araw na parang siwang sa langit ay biglang naging 8 sa isang iglap. Storytelling channel sa YouTube. Ano? Nang makita niyang lumiwanag ang 8 siwang sa langit, maging ang Aaron sa oras na ito ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Sapat na ang isang ito para masira niya agad ang depensa, at ang 2 ito ay kailangan pa niyang gamitin ang aura ng ika-7 unggoy na kakakuha lang niya. Ito ay nangangailangan ng isa pa. Ang Aaron ay maaaring mapuksa sa isang iglap, hindi banggitin ang higit sa 6 ng sabay-sabay. Ano ang dapat kong gawin? Ang Aaron ay ganap na hanggal. Ang agwat ng lakas sa pagitan ng 2 tao ay tila napakalaki. Para sa Diyos ng araw, natatakot ako na siya ay isang maliit na manika na maaaring maglakad. Kaya niyang i-stack ang sarili sa lupa sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang mga kamay. Gusto mo ba talagang mamatay dito? Hindi, hindi ko. Gusto kong bumalik. Gusto kong bumalik. Gusto kong panoorin ang paglaki ni Han Nayan. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras kay Su Yingxia. Hinding-hindi ako susuko. Kung gusto ng hari ng impyerno na mamatay ako, dudurugin ko ang impyerno niya. Kung gusto ng Diyos na mamatay ako, tatagos ako sa langit ng magnanakaw. Nakipag-away ako sa'yo. Sa isang dagandong, ang susunod na pangalawang operasyon ng Aaron ay nabigla lamang sa lalaki. Are you fucking sick? You dare to remove your energy shield at this time? Don't you think you die fast enough? Ang galaw na ito, walang paraan na matatawag itong kakaibang galaw, kundi isang hanggal na galaw. Sa ilalim ng sikat ng araw, hindi banggitin ang intensity ng light wave na nabuo ng 2 aperture sa oras na ito. Isang aperture lang ang maaaring gawing ganap na hubad ang Aaron sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit hindi ba masyadong maaga para sa taong ito na maglakas loob na gawin ang kabaligtaran ngayon? I want to die. Dare the king of hell take it. Malamig na ngumiti si Aaron. Sa ilalim ng mahinang alon, ang Aaron ay pinagpapawisan na parang ulan sa oras na ito. Ngunit ang pawis na ito ay malinaw na hindi pawis, ngunit ang pinong balat at malambot na karne na Aaron ay lumago lamang sa ilalim ng pagkumpuni ng 5 elemento na bato ng Diyos. Sa oras na ito, hinaluan sila ng dugo ni Aaron, tulad ng isang uri ng putik, na patuloy na umaagos pababa mula sa katawan ni Aaron. Natatakot ako na walang sino man sa mundo ang higit na nakakaalam tungkol sa kung gaano kasakit ang mga ito kaysa sa Aaron. Ito ay halos walang pinagkaiba sa buong tao na nahuhulog sa high-strength sulfuric acid. Ang Aaron ay hindi nagpakita ng anumang sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa 2 siwang sa kalangitan na may matinding katatagan. Itaas, bahagyang buksan at isara, iabot, muling lumitaw ang apoy sa kalangitan, at lumabas ang gulong ng buwan. Ang apoy sa langit ay nagiging busog, at ang mga singsing ng buwan ay nagpapaputok sa mga kwerdas. Gumalaw sa kamay, maaaring balutin ng isang jade ang lahat ng uri ng 5 ilaw, at ito ay direktang magiging isang arrow. Pagkatapos ay yumoko si Aaron, hinayla ang kanyang busog at itinuro ang langit ng 8 beses. Nang makita ang Aaron na ginagawa ito, sa wakas ay naunawaan na ng lalaki ang ginagawa ng Aaron. Baliw ka, how dare you give up your defense and directly want to attack me? Oo, mas mainam na umatake ng aktibo kaysa ipagtanggol ng pasibo. Kung hindi lumubog ang araw,
Ang Aaron ay palaging tatamaan ng nakakabaliw na presyon. Mas mabuting bumitaw na ng tuluyan at makipag-away sa kanya. Napakawalang muwang mo. Hindi mo man lang mapigilan ang depensa mo. Dare you try to attack? Gusto ko ang buhay mo. Pagkatapos noon, halos agad-agad na naglabas ng 8 light wave mula sa 8 siwang. Pagkatapos bumuo ng isang hilera, ang mga bundok at dagat ay bumagsak. Kahit na medyo malayo pa, malinaw na. Nararamdaman ng Aaron sa oras na ito ang walang kapantay na lakas nito, nagsimula pang ang maging putik ang laman ng kanyang katawan at patuloy na nahuhulog mula sa kanyang katawan. Noong sinaunang panahon, binaril ni Haoyi ang araw. Ngayon, ako, Aaron, ay tumahak sa lumang daan at nagbibigay pugay sa aking mga ninuno. Bumangon ka, ang busog ay naunat at napuno, at halos naging isa dahil sa pagbaluktot, nasira, brush. Ang araw ng banal na liwanag ay inilunsad sa isang iglap, matapos makumpleto ang mga gawain ng bawat isa, direktang binabalot ng Skyfire Moon Wheel ang araw ng banal na liwanag at bumilis. Wow! Ang liwanag na alon ay tumawid sa araw at tumama sa Aaron, nabasag ng araw ang liwanag na alon at biglang umatake sa 8 siwang sa kalangitan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!